Ang ika-7 Elder ng Yuming Valley, ang 7th Ghost, ay labis na iginagalang ng kanyang pamilya. Halos lahat ng mga plano ng kanilang sect ay nagmumula sa kanya. Kilala ang Elder na ito sa pagiging tuso at demonyo, kaya maraming tao ang nagsasabi na siya ay isang henyo pagdating sa estratehiya. Nang marinig ito, tinanong ni Joe Fan kung malakas ba ang Elder na ito. Ipinaliwanag naman ni Tan Yang na hindi lamang ito malakas sa martial arts, matalino rin ito sa paglalatag ng mga patibong at panglilinlang. Isa sa mga nabiktima niya ay ang ika-9 na Elder ng Chenlong Pavilion, na nawalan ng kanyang golden purple eyes dahil sa plano ng 7th Ghost. Dahil dito, maraming tao ang galit na galit sa kanya, ngunit marami rin ang natatakot sa kanyang kakayahan. Napagtanto ni Joe Fan na kaya pala nabigo ang kanyang plano ay dahil sa isang baliw na Elder rin ang kalaban niya. Naisip niya na mukhang hindi nila matatakasan ang matandang ito, kaya mas mabuti pang labanan nila ito ng harapan. Nagmungkahi si Tan Yang na maaari nilang iwan ang babae na kasama nila dahil kung wala ito, mas mabilis silang makakatakas at tiyak na matatakasan nila ang Elder. Nagmakaawa si Ning-er sa ating bida na huwag siyang iwanan dahil nangako siya na ilalabas siya nito sa kanilang lungsod. Ngunit, sinabi muli ni Tan Yang na wala na silang oras, kaya dapat na nilang iwanan si Ning-er upang matakasin ang ika-7 Elder. Hindi pumayag si Joe Fan, alam niya na kung hindi dahil sa Yin Shipil na ginawa niya, tiyak na iiwan rin siya ni Tan Yang. Hindi nakapagsalita si Tan Yang nang marinig ito. Kumpiyansa namang sinabi ng ating bida na walang sino man ang makakatalo sa kanya, kaya hihintayin niya rito ang 7th Elder at lalabanan niya ito hanggang kamatayan. Nagulat si Tan Yang ngunit alam niya na hindi siya makakatakas, kaya naniwala na lang siya sa kanya. Samantala, walang tigil na pagtakbo ang ginawa ng 7th Elder upang mahabol ang ating bida. Kahit ang mga malalakas na halimaw ay mabilis niyang napatay dahil sa kanyang pagmamadali. Matapos ang ilang oras na pagtakbo sa loob ng ikalawang area, narating niya ang lugar kung saan nagtatago ang tatlo. Tumawa siya dahil napagtanto niyang hindi man lang tumakas ang tatlong rabbit na ito. Kaya agad niyang inutos na lumabas na ang mga ito, dahil kung hindi, siya mismo ang huhuli sa kanila. Tumawa si Joe Fan at pinuri ang matanda dahil nalaman nito agad na naroon sila. Ang mas nakakagulat pa ay nalaman ng matanda ang bilang ng kasamahan niya gamit lamang ang isang dahon. Sinabi ng Elder na hindi dapat magyabang ang ating bida dahil alam niyang nasa ika-6 na yugto lamang siya ng Chi Gathering Realm. Nagulat si Joe Fan dahil talagang matalino ang matanda. Nasabi niya rin na mas matalino pa ang matanda kumpara sa inaasahan niya, kaya mukhang magiging mahirap ang laban na ito. Agad na sinubukan ni Joe Fan na makipag-ayos sa matanda at hiniling niya na pakawalan sila kapalit ng pagbalik niya ng Diamond Quicksand. Tumawa ng malakas ang Elder at tinanong kung niloloko ba siya ng ating bida. Dahil ang Diamond Quicksand ay pagmamay-ari niya. Dahil ninakaw nila ito rin ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari dahil sa atake ng Elder. Ipinangako niya na sa araw na ito ay pagbabayar niya ang mga ito at sisiguraduhin niyang mawawala ang kanilang mga buhay dahil sa pagkuha ng pagmamay-ari niya. Hindi natakot ang ating bida at hinamon niya ang Elder na subukan niyang gawin ito. Lalo pang nainis ang Elder dahil sa pagiging mayabang ng ating bida. Kaya agad siyang umatake upang patayin ito. Ngunit agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang array at isang malaking ibon ng apoy ang nabuo at agad nitong inatake ang ika-7 Elder. Dahil sa hindi inaasahan ng Elder ang atake na ito, wala na siyang nagawa kundi harangin ito gamit ang kanyang katawan. Dahil dito, napa-atras rin siya palayo sa ating bida. Napagtanto niya na ang bagay na ito ay isang array. Kaya nasabi na lang niya na talagang minaliit niya ang kakayahan ng ating bida dahil hindi niya inakala na isang level 5 array master pala ang kumag na ito. Ngunit hindi naman natakot ang Elder dahil sa kasalukuyang lakas ni Joe Fan ay hindi niya magagamit ng husto ang array na ito. Kahit na makontrol man niya ito, hindi pa rin ito sapat upang talunin siya. Agad ring binuksan ng Elder ang kanyang aura at isang malaking halimaw ang nabuo rito. Bigla ring umungol ang halimaw na aura na ito na siyang ikinabahala ng ating bida. Nasabi rin niya na hindi niya inaasahan na may taglay pala na isang malakas na martial arts ang matanda na ito. Tumawa naman ang Elder at sinabi niyang oras na upang mawala si Joe Fan kaya agad niyang ginamit ang kanyang teknik upang umatake. Hindi naman nagpatinag si Joe Fan at ginamit niya muli ang array upang harangin ang atake ng Elder. Agad rin niyang inutusan si Ning-er na oras na upang umatake siya. Agad namang ginamit ni Ning-er ang array at isang malakas na hangin ang kanyang nabuo na siyang mas nagpalakas pa sa apoy ng ating bida.
Dahil dito, mas lumaki ang apoy at tuluyan itong natalo ang atake ng Elder. Kahit na ang Elder ay hindi inaasahan na kayang gamitin ng iba ang array na ito. Ngunit hindi natapos ang kanyang pag-iisip dahil muli namang inutusan ni Zhou Fan si Yan Tang na umatake na ito. Bigla namang nagulat ang Elder nang makita niya na nasa likuran pala niya ang isa pang kalaban. Agad namang pinakawalan ni Yan Tang ang isang malakas na kidlat na siyang sumanib rin sa apoy at hangin na ginawa ni Zhou Fan at Ning Er. Dahil dito, mas nabuo ang isang malakas na atake na siyang naghugis ibon. Kaya agad itong ginamit ni Zhou Fan upang atakihin ang Elder. Ngunit bago pa man siya matamaan ng atake na ito, agad naman niyang ginamit ang kanyang sandata at mabilis lamang nitong naputol ang pinagsamang atake ng tatlo. Nagulat naman dito ang ating bida dahil ang sandata na ito ay nasa antas ng 4th grade magic treasure. Lumabas naman ang dugo sa bibig ng Elder at sinabi niya ngayon lamang siya nabigyan ng ganitong pinsala ng kanyang mga kalaban sa isang laban, kaya hindi niya inakala na ang makakagawa nito sa kanya ay 3 bata lamang. Kaya sa ngayon, kinikilala na niya ang lakas ng tatlong ito. Nasabi rin niya na kapag nagpatuloy ito, walang mananalo sa kanilang lahat. Kaya kung ibibigay ng tatlo ang kinuha nilang Diamond Quicksand, hindi na niya itutuloy ang paghabol sa kanila. Tumawa naman si Zhou Fan at sinabi niyang maaari nila itong gawin. Inilabas rin ni Zhou Fan ang Diamond Quicksand kaya ito na ang magiging kasunduan nilang dalawa. Ngunit bago pa man maibigay ni Zhou Fan ang Diamond Quicksand sa kanya, agad naman na naisip ng dalawa na papatayin nila ang isa't isa. Kaya agad na nagpatuloy ang dalawang ito sa kanilang pag-atake. Agad na ginamit muli ng Elder ang kanyang sandata at ito ay nag-anyo bilang isang centipede. Hindi naman nagpahuli si Zhou Fan dahil agad rin niyang ginamit ang array upang gumawa ng isang malaking apoy. Mas pinalakas rin ng dalawa niyang kasamahan ang atake na ito kaya mas lumaki pa ang apoy na ito na siyang tumama sa ika-7 Elder. Dahil dito, wala nang nagawa ang Elder kundi umatras muna palayo sa kanila. Sinabi rin niya na sana ay hindi na lang siya naniwala sa sinabi ng ating bida. Ngunit nagpahayag naman si Zhou Fan na silang dalawa ay parehong Demon Cultivator kaya hindi siya nito maloloko. Nabahala si Yan Tang dahil sa demonyong kalikasan ng dalawa. Nagpapasalamat na hindi niya kalaban si Zhou Fan, na maaaring maging malaking problema. Nanginginig sa inis ang Elder dahil sa ating bida, hindi inaasahan ang pakikipaglaban sa isang demonyo, kaya kailangan niyang kumalma. Sinuri ng Elder ang kanyang mga opsyon upang mabago ang resulta ng laban. Napansin niya ang pamilyar na mukha ng babaeng kasama ng ating bida, at agad niyang tinawag ang pansin nito. Sinabi niyang 5 taon na mula nang magkita sila at hindi niya inakalang ang batang iyon ay lalaki bilang isang magandang binibini. Nangamba si Ning Er nang makilala siya ng Elder. Nang makita ito, sinabi ni Zhou Fan na huwag idamay ang bata sa kanilang labanan. Tumawa ang Elder at tinanong si Ning Er kung bakit siya naroon. Dagdag pa niya, ang kanilang pamilya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Yuming Valley, kaya hindi niya maintindihan kung bakit lumalaban siya. Mula sa araw na yon, ito na ang magiging dahilan ng kamatayan ng kanyang buong pamilya. Lalo pang nangamba si Ning Er nang marinig ito, na wala ang kanyang focus sa array. Ginamit ng Elder ang pagkakataong ito para umatake, ngunit agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang apoy para harangin ito. Ginamit din ni Tan Yang ang kanyang kidlat para palakasin ang apoy ni Zhou Fan. Dahil dito, natunaw lang ang atake ng Elder at napilitan siyang gamitin ang kanyang sandata para harangin ang apoy. Nang mawala na ang usok, tumawa ng malakas ang Elder at sinabing dapat hindi na sumali si Ning Er sa laban dahil ikakamatay ito ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ang dalawang kasamahan niya ay maaaring iwan siya dahil hindi niya kilala ang pamilya ng mga ito. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi makakatakas ng madali, kaya dapat niyang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Sumigaw si Zhou Fan na huwag pakinggan ang Elder. Ipinaliwanag niya na para hindi mamatay ang kanyang pamilya, kailangan nilang patayin ang Elder doon para hindi ito makapag-ulat sa Yuming Valley. Dagdag pa ni Zhou Fan, ang array ay magagamit lamang nila kung 3 silang nagbibigay ng aura dito. Hanggat wala sa kanila ang namamatay, kaya nilang patayin ang Elder. Dagdag pa niya, kung hahayaan nilang makatakas ang Elder, magiging katapusan na ito ng kanyang pamilya. Napuno ng luha ang mukha ni Ning Er at sinabing kailangang mamatay ang Elder sa lugar na yon. Kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa array. Nagulat ang Elder dahil hindi pa pala ginagamit ni Ning Er ang buo niyang lakas kanina. Tumawa si Zhou Fan at sinabing oras na para sila naman ang umatake. Kaya inutusan niya ang dalawa na gawin na ang kanilang mga atake.
Pagkatapos nito, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array. Isang malaking atake ang nabuo nilang tatlo, na puno ng pagkabahala ang Elder nang makita ito kaya agad niyang ipinalibot sa kanyang katawan ang kanyang sandata. Pagkatapos nito, isang malakas na pagsabog ang nangyari na kumalat sa buong gubat. Napaatras ang Elder matapos tamaan ang atake ng tatlo. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig at hindi niya inaasahang masusugatan siya ng atake na yon. Kung tatamaan siya ulit, siguradong ikakamatay niya ito. Napansin niyang humina ang array ng tatlo dahil nawala na ang konsentrasyon ni Ning-er. Ngunit kahit paano, hindi niya maaaring hayaang matamaan siya ng susunod na atake nila. Tumawa si Joe Fan dahil napagtanto niyang nasa limitasyon na ang matanda. Kaya agad niyang inutusan ng dalawa na maghanda sa susunod nilang atake. Ngunit nagulat si Joe Fan nang makita niya ang atake ni Ning-er. Nang tingnan niya ang mukha ni Ning-er, napagtanto niyang wala na ito sa sarili. Agad na sinira ng Elder ang atake ni Ning-er at ginamit ang pagkakataong ito para umatake. Kaya nang makita ito, agad na inutusan ni Joe Fan si Yan Tang na tulungan si Ning-er. Agad nilang inatake ang Elder ngunit madali lamang niya itong naharang. Matagumpay na nahuli ng Elder si Ning-er at sinabi niyang kung wala lang siyang paggagamitan sa bata, papatayin niya na ito ngayon din. Nabahala ang dalawa nang makita nilang hawak na ng matanda si Ning-er. Tinanong ng Elder kung ano ang pangalan ng dalawa dahil papatayin niya rin ang pamilya ng mga ito mamaya. Hindi nakasagot ang dalawa nang marinig ito. Nagising si Ning-er at hiniling sa dalawa na patayin nila ang matanda para hindi mamatay ang kanyang pamilya. Tumawa ang Elder sa sinabi ni Ning-er ngunit sinabi rin niyang walang paraan ang dalawa niyang kasamahan para patayin siya. Kaya oras na makabalik siya sa lungsod, sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang buhay ng kanyang pamilya. Nagalit si Yan Tang at tinanong ang Elder kung wala ba siyang hiya dahil isang bata lamang ang sinasaktan niya. Sinabi ng Elder na ang mga demon cultivator na tulad niya ay walang pakialam sa dignidad na pinagmamalaki niya. Sinabi rin niyang kung hindi dahil sa pangyayaring ito, gagawin niyang disciple si Joe Fan dahil bagay na bagay ang kanilang mga utak. Galit na sinabi ni Joe Fan na dahil sinaktan niya ang kaibigan niya, siya mismo ang papatay sa kanya. Kaya agad niyang inutusan si Yan Tang na maghanda sa pag-atake. Nag-alangan si Yan Tang dahil maaaring ikamete ito ni Ning-er. Lumuha si Joe Fan at sinabing ito rin ang katapusan na nais ni Ning-er kaya dapat nila itong gawin. Kahit naiinis, wala nang nagawa si Yan Tang, kaya agad niyang pinakawalan ng isang malakas na kidlat. Sa kabilang banda, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array hanggang sa ang dalawang atake ay papunta na sa direksyon ng Elder. Hindi na bahala ang Elder dahil alam niyang mahina lang ang atake na ito kung wala ang hangin ng array na kinokontrol ni Ning-er. Ngunit nagulat siya nang lumabas ang isang malakas na hangin mula kay Ning-er. Kaya ang tatlong atake na ito ay nagsimulang magsama at isang malakas na pagsabog ang pumilibot sa gitna ng gubat. Nagtaka si Yan Tang kung paano ito nangyari. Tumawa si Joe Fan at sinabing alam niyang nagtataka si Yan Tang kung saan nanggaling ang hangin. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Sa simula pa lang, hindi totoo ang sinabi niyang kailangan ng tatlong tao upang mapaandar ang array na ito. Ipinaliwanag niya na maaaring mapagtanto ng Elder ang bagay na ito kung sinabi niya ito sa kanilang dalawa. Kaya kung mangyari ito, hindi nila maloloko ang matanda. Nagulat si Tan Yang sa sinabi ni Joe Fan at nagtaka rin siya kung bakit niya ito ginawa sa kanila. Agad na sinabi ni Joe Fan na ang Elder ay malakas, kaya kung lalabanan niya ito mag-isa gamit ang array na ito, hindi siya mananalo dahil sa agwat ng kanilang lakas. Kaya ang ginawa na lang niya ay gamitin silang dalawa bilang sakripisyo upang malaman niya ang kahinaan ng Elder. Dahil kailangan ng malaking enerhiya upang magamit nila ng tama ang array na ito. Sigurado siyang hahanapin ng Elder ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Kaya inaasahan na niya na aatakihin ng Elder si Ning-er upang makagawa ito ng pagkakataon na umatake. Ang maganda lamang ay hindi aakalain ng Elder na isa lamang sakripisyo si Ning-er upang mahulog siya sa kanyang bitag. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Tan Yang dahil sa simula pa lang ay nais ng gawing sakripisyo ni Joe Fan si Ning-er. Naalala niya ang ipinakitang pag-aalala ni Joe Fan kanina at hindi niya inaasahang hindi ito totoo. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang hindi niya pinilit si Ning-er na maging sakripisyo nila. Dagdag pa ni Joe Fan na kahit si Yan Tang ay nais ring iwanan kanina si Ning-er kaya hindi na dapat siyang magulat sa bagay na ito. Mas lalong nagalit naman si Yan Tang nang marinig ito. Tinanong niya rin si Joe Fan kung totoo ba ang ipinangako niya kanina kay Ning-er na ilalabas niya ito sa lungsod nila.
Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang tama ang kanyang sinabi. Ngunit ang ilabas ang bangkay ni Ning-er paalis sa bundok na ito ay hindi rin iba sa kanyang pangako. Nang marinig ito ay mas lalong nagalit si Yan Tang, dahil sa loob ng isang buwan nilang pagsasama ni Joe Fan ay akala niya alam na niya ang pagkatao nito. Ngunit hindi pala, dahil ang tao na ito ay isang demonyo na walang iniisip kundi ang sarili lamang niya. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pagtawa ng elder. Sinabi rin ng elder na talagang pareho silang dalawa ni Joe Fan matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa. Dagdag pa niya na ang pagiging makasarili, walang puso, at ang pagtapon sa kanyang mga kasamahan ng walang alinlangan ay mga bagay na nagbigay sa kanya ng takot kahit na isang demonyo siya. Agad rin na inatake ng elder ang apoy sa paligid niya kaya ang puwersa nito ay kumalat sa paligid. Lumabas rin ang isa pang sandata sa kamay ng elder at sinabi niyang muntikan nang mawala ang buhay niya sa lugar na ito kaya kahit siya ay kinabahan na nakalaban niya si Joe Fan sa lugar na ito. Binitawan ng matanda si Ning-er at nang makita ito ni Joe Fan ay nakahinga siya ng maluwag dahil buhay pa ito. Nagtanong si Joe Fan kung bakit ngayon lang ginamit ng elder ang isa pa niyang rank 4 na demonic treasure. Sinabi ng elder na isa lamang ang kanyang sandata. Pagkatapos nito ay muli nang nagsama ang dalawang sandata at nabuo dito ang isang malaking centipede na halimaw. Sinabi rin ng elder na ang sandata na ito ay ang kanyang yin-yang twin rope. Ipinahayag rin niya na ang ginagamit lamang niya sa laban ay ang kanyang yang rope dahil ang yin rope ay para sa mga taong nais niyang patayin. Sinabi rin ng elder na upang mauto niya ang ating bida, ang ginamit lamang niya ay ang yin rope at tinago niya ang yang rope dahil sa kakaibang talino ni Joe Fan. Ipinagyabang rin ng elder na kahit ang kanyang mga nakalabang elder noon ay nakita lamang ang final form ng kanyang sandata bago sila mamatay. Pinuri ni Joe Fan ang matanda dahil sa kakaibang plano nito, dagdag pa niya na hindi niya inaasahang gagamitin ito ng matanda sa mahinang martial artist katulad niya. Tumawa ang matanda at sinabi niyang wala siyang pakialam kung mahina sila o hindi. Dahil gagawin rin ni Joe Fan ang lahat ng masamang paraan na alam niya kung siya ang nasa katayuan niya. Pagkatapos nito ay agad na rin umatake ang matanda upang patayin ang dalawa. Nang hihinayang siya na hindi siya napatay ng ating bida kahit na ginamit na niya ang lahat ng kanyang mga plano. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa katawan ni Ning-er upang hulihin ang elder. Napaisip ang elder na mukhang ito ang huling alas ni Joe Fan sa mga atake niya. Tumawa si Joe Fan at sinabi niyang ito na ang katapusan ng matanda. Ngunit bago pa man tuluyang mapatay ni Joe Fan ang elder, bigla namang nagkaroon ng butas ang kanyang katawan. Nang tingnan niya ang sugat, napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Ngunit nakita rin niya na ang atake ay nanggaling pala sa katawan ng elder na siyang inatake ang kanyang demonic baby. Tumawa ang elder dahil nadali si Joe Fan ng kanyang 3rd grade magic treasure. Dahil dito, nawala ang lakas ng demonic baby at lumabas ang dugo sa bibig ni Joe Fan. Kaya bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tiningnan niya ang elder at nagtaka siya kung bakit siya natalo kahit na alam niyang pabor sa kanya ang laban, kaya napatanong na lang siya kung ito na ba ang magiging katapusan niya. Nagalit si Yan Tang dahil mukhang ito na ang magiging katapusan nilang tatlo, kaya agad niyang inatake ang elder gamit ang kanyang espada. Ngunit madali lamang siyang natalo ng elder nang tamaan siya nito ng kanyang sandata. Dahil dito, nawala na ng malay si Yan Tang, itinaas ng elder ang kanyang sandata at nilapitan niya ang ating bida. Sinabi rin niyang isa siyang henyo pagdating sa bagay na ito kaya hindi siya matatalo ni Joe Fan pagdating sa utak. Inamin rin niyang ang utak at paraan ng pakikipaglaban ni Joe Fan ay napakaganda. Kaya sa tingin niya, kung bibigyan pa ng ilang taon si Joe Fan, magiging demon hero siya ng imperyo na ito. Kahit na ang kanilang prime minister na si Zhuge Changfeng ay hindi rin mananalo sa kanya sa hinaharap. Kaya nagdesisyon siya na dapat niyang wakasan ang buhay ni Joe Fan dito dahil kung hindi, magiging malaking balakid siya sa plano ng Yuming Valley. Kaya agad na ginamit ng elder ang kanyang enerhiya upang tapusin si Joe Fan. Nainis si Joe Fan dahil kahit siya ang demonic emperor noon, natalo lamang siya sa kumag na ito. Kaya hindi niya matanggap ang sitwasyon na ito dahil maraming bagay pa siyang nais gawin. Tumawa ang elder at sinabi niyang walang magagawa ang utak pag nakalaban nila ang isang malakas na katulad niya kaya dapat nang mawala ng mapayapa si Joe Fan. Ngunit bago pa man ito magawa ng elder, isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa buong gubat. Kaya siya ay napatigil sa kanyang ginagawa. Nang tingnan niya kung ano ang enerhiya na ito, napuno ng takot ang kanyang mukha dahil hindi niya inakala na pupunta ang halimaw na ito sa ikalawang area.
Kaya wala nang sinayang na oras ang Elder at agad na umalis dahil kung hindi, ikakamatay niya ang enerhiya ng halimaw na ito. Nasunog ang buong gubat at ang may kagagawa nito ay ang isang misteryosong malaking ibon na kinakatakutan ng Elder. Matapos ang ilang sandali, nagising na rin si Ning-er at siya ay nagulat nang makita niyang nasusunog ang buong gubat. Nagtaka rin siya kung paano ito nangyari at kung ano na ang nangyari sa laban nila sa ikapitong Elder. Bigla namang napansin ni Ning-er ang sugatang katawan ni Zhou Fan kaya agad niya itong sinubukan na gisingin. Ngunit siya ay napatigil nang makita niya ang dugo sa katawan ng ating bida.